Eto si Aling Claire, feeling ko napapadiginipan niya na itong si BP Sara Duterte. Baka mamaya, Aling Claire, kung ano-ano ng mga panaginip mo kay BP Sara Duterte, sobrang obsessed na obsessed ka kay BP Sara Duterte. Kulang na lang siguro. Sundan mo, tapos talagang yakapin mo, yapusin mo eh. Depende sa Malacanang sa mga tumutuligsa sa confidential funds ng Office of the President sa 2026 National Budget. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang masama basta't ginagamit ng tama ang pondo. Welcome ito ni Castro sa payag ni dating DBM Undersecretary Shelo Magno na walang moral ascendancy si PBBM kay Vice President Sara Duterte kung patuloy siyang manghingi ng confidential funds. Aabot sa 4.5 billion pesos ang confidential at intelligence funds ng Office of the President sa panukalang 2020. Hindi po si BP Sara Duterte ang pumuna ha. Hindi po si BP Sara Duterte, isang pinklawan. National budget. Git ni Castro, hindi magiging questionable ang pondo kung tama ang pagre-report sa paggamit nito. Di tulad ng ginawa umano ng Office of the Vice President. Ayun no, kita mo, Office of the Vice President na naman sa isip niya. Baka si ano rin talaga no? Gago! Wala talaga itong nasa, ewan ko, I don't know kung yan ba ang inutos sa'yo ng Malacanang na malamang hindi inutos ni Marcos, baka ang nagutos sa inyo si First Lady, ha? Hindi ako sure, allegedly, ha? Tinatanong ko, siya ba ang nagutos sa'yo na ikaw i-hire kita bilang tagapagsalita ng palasyo, pero birahin mo ng birahin si BP Sara Duterte, hindi ko siya kursonada, ha? Muntikan niya inagaw sa akin si BBM. Hindi, biro lang yun. Hindi kasi nakakaano na eh, parang yung kanyang tirada, itong tirada nitong Alin to, masyado ng personal. Di ba? Mantakin mo, iba ang bumanat sa kanya. Ito. Ayan, ang bumanat sa kanya, isang pinklawa na ewan, basta. Tigan ko na masabi yun. Pero, ang nasa isip niya pa rin, walang iba kung hindi si Vice President, di ba? National budget. Git ni Castro, hindi magiging questionable ang pondo kung tama ang pagre-report sa paggamit nito. Di tulad ng ginawa umano ng Office of the Vice President. Ang 15 million pesos na confidential funds ng DepEd ay nagamit at kumuha lamang sila ng mga certificates para sa Youth Leadership Summit. Ano ba kailangan according to the law? Ha? Hindi, ano ba kailangan? Pero ito po ay namin na hindi po ito ginastusan ng DepEd. The President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardi. Nasasamay mo ng Banateros, Vloggers, Bang Bang. Yon guys, nakita niyo yung ating preview. Ang lupet no? Mga kababayan, mga kumare, mga kumpare. Eto na naman, bumabanat na naman si Auntie Claire. No? Hindi talaga makamove on. Napapaginipan niya palagi si Vice Ganda. Iritang-irita sa ganda ng aming Vice President. Tingnan naman kasi ang kanyang itsura. Mukhang balot na nabasag. Eto nga mga kababayan, mainit ang balita. Auntie Claire, binanatan si Bongbong Marcos. Biro ba naman kasi, sinabihan ba naman niya na dapat daw yung mga pondo ay wag daw kurakutin. Sino ba? Ikaw, puro ka patama sa kay BP Sara. Hindi nga napatunayan na nangurap. Yung COA nga, sinabihan nga, napakaayos ang paggastos ng confidential fund. Pero kayo, ginigiit nyo na mali ang paggastos. O ayan, si Claire, Auntie Claire, bakit mo pinatamaan si BBM? Tatanggalin ka niyan. Nako, yari ka. Ba't mo pinaparinggan si BBM at yung si Tamba? Nasasabihin mo na dapat ay maayos at dapat gasusin ang mga confidential fund o pondo ng Pilipinas. Huwag i-corrupt. Nako, yari ka ngayon kay Tamba. Tatanggalin ka niyan, Auntie Claire. Ba't mo pinapatamaan yung mga kasamahan mo? My God! Lagot ka ngayon, Auntie Claire. Bas. Nako, yari ka. Bakit pati nung si BBM binabanatan mo na? Ano, bumaligtad ka na? Alam ka, puro ka patama kay BP. Hindi nga napatunayan. Mahilig ka magbintang. Attorney ka pa naman. Hindi mo ba pinag-aralan niya na bawal kang magsalita nang wala kang ebidensya? My God. Diba, mga kababayan, mga kumare? Ang hilig talaga ni Auntie Claire, wala nang ginawa. Araw at gabi, napapaginipan si Vice.
Hindi ko alam kung binayaran to na para banatan lang ng banatan itong si BP. Wala nang ginawa itong si Auntie Claire kung hindi banatan. Wala na siyang ginawa sa Pilipinas na maganda. Kung hindi, ang bukang bibig, puro Duterte. My God! Mga kababayan, tanggalin na natin itong Auntie Claire na to. Ilang taon pa ba to? Matagal-tagal pa, 3 taon pa. My God, ubos na yung pera natin. Nakakatamad na magtrabaho. Yung tax natin, inuubos man nila. So eto, yung pang mga flood control, eto pinag-uusapan na ha. Si Senator Marcoleta. Ayan, iniisa-isa na sila. Hindi kayo titigilan ng aming senador na napakagaling na maraming ribbon. Yari kayo. Tamba, kabado na kay Senator Marcoleta at mga iba pang mga buhaya, mga senador. Ay, mga congressman. Yung mga pondo para sa inyo mga proyekto, mukhang hinahanap na ni Senator Marcoleta, ilabas nyo. Yari kayo dyan sa aming senador ng maraming ribbon. At kung napanood nyo, si Tatay Digong, dati kinausap pa si Senator Marcoleta, nakita daw ni Tatay Digong sa pagkatao ni Senator Marcoleta na malaki ang maitutulong niya sa Pilipinas. Tas Iglesia pa ni Cristo, bawal sa kanila ang korap. Bawal sa kanilang sugal. Yun ang pinakamaganda mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, Senator Marcoleta will be next Vice President in the Philippines. Tandaan nyo yan. Itagaan nyo yun sa bato mga kababayan. At soon, magiging maayos din ang Pilipinas. At tanggalin lahat ng mga korap na mga sangay ng gobyerno. Biruin nyo mga kababayan, no? Yung mga pondo na pinondohan ng milyon-bilyon. Ayun na nga, si Estrada na nga ehersito di ba? Ay siya na nagsalita sa isang vlog natin, sinabi ba naman niya, ay meron talagang ghost project. Di ba? Nire-reactionan lang natin mga kababayan ha. Sila na ho ang naglalaglagan mga kababayan. Dahil yung iba hindi na rin makatiis sa mga nakikita nila at naaamoy nila, no? Na ang pera ng Pilipinas ay talaga namang sinisimot talaga nila. Syempre, biruin mo mga kababayan, di ba? Maggagawa ng isang project, kalsada, matabang semento, dam, mga flood control, matabang semento, nabubutas agad. Kaya ang daming baha. Grabe, no? Alam nyo, nakakilabot na. Alam ko, galit na din kayo. Pero pagka mayroong mga problema, puro Duterte. Samantalang sila ang nakaupo. Di ba? Grabe to. Kaya ito mga kababayan, sama-sama tayo hanggang sa huli. Hanggat may hininga. Makibalita tayo, maki-isosyo tayo sa nagaganap sa Pilipinas kasi karapatan mo yan. Nabubuhay ka, dito ka nakatira sa Pilipinas, dapat alam mo ang nangyayari. Siyempre, pagdating ng panahon, boboto na naman tayo. Ngayon, napapanood nyo ang mga vlog ng DDS, sama-sama tayo pagdating ng panahon, pag iboboto na natin si BP. At yung tunay na mga senador na talagang may puso at may paninindigan na hindi korap, natutulong talaga sa Pilipinas. Ano na tayo tawag dito, lubog na tayo Nakakaya sa ibang bansa, biruin mo, mas mayaman pa tayo dati sa Hong Kong. Ngayon, napunta ako ng Hong Kong nung nakaraang buwan, ay napakaganda ho. Ni isang butil ng plastic ng candy, wala kang makikita. Pwede kang lakad sa buong city ng Hong Kong na wala kang face mask, walang alikabok at walang mga enforcer, walang pulis. Tatawid ka sa stoplight, bahala ka sa buhay mo, sumunod ka lang sa stoplight. Ganon kadisiplina ang mga tao doon at maraming Pilipino doon na mga OFW sumusunod din sa batas kasi may batas sila na dapat mong sundin, magagalit sila sa iyo. Pero dito sa Pilipinas, bakit nakakainggit talaga. Tapos dito mga babayan, pag-uusapan dito na naman, no, itong pinagagawa ni Vice Ganda ay talagang ayan na. Yung mga pinagagawa ni Vice Ganda, hindi rin kasi karapat dapat yan. Ang pag-uusapan dito natin, manood kayo kay Boss Banat Bay, boss namin yan, ay talagang hindi na nakakatawa talaga. Dati pa si Vice Ganda, puro panlalait. Yung mga matataas na opisyal na dapat ay ginagalang na hindi naman dapat ay hindi naman siya pinapakialaman ay talagang binabanatan, di ba? Kung yung tao na yan ay wala namang ikaw nakita na dapat ay tirahin mo, di wag mo siyang banatan. Hindi tulad ng mga binabanatan ng mga DDS ay talagang karapat dapat na banatan kasi kitang-kita naman yung mga kanilang mga kabulastugan. Di ba? Itong si BP, si BP, si Vice Ganda iba ng Kaya ngayon, hindi titigilan ng mga DDS.
Papahiya ka talaga. Mas maganda pumunta ka na ng Pluto at doon ka na manirahan. Sama mo maraming kabayo. Isip ko. So ganito mga babae, panoorin nyo itong full video. Meron tayong mga clips dito. Dito sa boss namin, kay Boss Banat Bay. Pinakamalupit naming boss sa Banat Bay. Si Banat Bay sa Banateros Brothers. Panoorin nyo po ito. Kung paano banatan niya si Auntie Claire, si Vice Ganda, at paano ipaliwanag niya kung gaano ka ngagba itong si BBM. Okay, sabay-sabay tayong panoorin, at kung nagustuhan mo itong ating vlog, itong ating video, mga kumare, mga kumpare, mga subscribers, don't forget to like. Pinutin mo lang ganyan, no? Peng peng. Tapos kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo lang, ganun mo na, peng peng. Tapos wala namang bayad yan pag subscribe. Tapos para updated po kayo sa mga video natin araw-araw tuwing alas 6 ng umaga at alas 6 ng hapon. Alright, so ano pang hinihintay mo, Marge? Panoorin mo to, ang ganda na to. Alright, play ko na. Okay, let's go. Oh, hindi po si BP Sara Duterte ang pumuna, ha? Hindi po si BP Sara Duterte, isang pinklawan. National budget, git ni Castro, hindi magiging questionable ang pondo kung tama ang pagre-report sa paggamit nito. Di tulad ng ginawa umano ng Office of the Vice President. Ayun, no, kita mo, Office of the Vice President na naman sa isip niya. Apaka si ano rin talaga, no? Gago! Wala talaga itong nasa, ewan ko, I don't know kung yan ba ang inutos sa'yo ng Malacanang na malamang hindi inutos ni Marcos, baka ang nagutos sa inyo si First Lady, ha? Hindi ako sure, allegedly, ha? Tinatanong ko, siya ba ang nagutos sa iyo na ikaw i-hire kita, ha, bilang tagapagsalita ng palasyo, pero birahin mo ng birahin si BP Sara Duterte, hindi ko siya kursonada, ha? Munti kanya inagaw sa akin si BBM. Hindi, biro lang yun, ha? Hindi kasi nakakaano na parang yung kanyang tirada, itong tirada nitong alin to, masyado ng personal. Di ba? Mantakin mo, iba ang bumanat sa kanya. Ito. Ayan, ang bumanat sa kanya, isang pinklawan na ewan, basta. Tigan ko na masabi yun. Pero, ang nasa isip niya pa rin, walang iba kung hindi si Vice President, di ba? National budget, git ni Castro, hindi magiging questionable ang pondo kung tama ang pagre-report sa paggamit nito. Di tulad ng ginawa umano ng Office of the Vice President. Ang 15 million pesos na confidential funds ng DepEd ay nagamit at kumuha lamang sila ng mga certificates para sa Youth Leadership Summit. Ano ba kailangan according to the law? Ha? Hindi, ano ba kailangan? Pero ito po ay namin na hindi po ito ginastusan ng DepEd. The President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Sige, paano mo nasabing kasi parang ang dating nito, kasi sinabi niya sa DepEd parang sinasabi niya, kino-compare niya nung panahon na DepEd Secretary si BP Sara Duterte. So kino-compare niya. Paano mo nasabing corrupt? Hindi, I mean, sige, parang ang dating kasi tama yung paggamit ng Office of the President at hindi naman sa korupsyon. Kinumpare mo na rin naman yung DepEd doon. Tanungin kita, paano mo nasabing corrupt? Wala ka mabibigay na ebidensya. Napatunayan ba sa korte? As a matter of fact, sablay nga yung sinabi ni Marcos. Ano yung sinabi ni Marcos? Na yung desisyon ng Supreme Court ay hindi nagpapawalang sala kay Vice President Sara Duterte. Tama na mali. Bakit tama na mali? Una-una, yung impeachment, wala nagsasabi na may kasalanan si BP Sara Duterte. Hindi pa siya convicted. Walang nagko-convict sa kanya. Hindi ko alam kung saan yung nakukuha na para tilang may conviction na si BP Sara Duterte. Yan ang problema sa inyo Puro assumption ninyo, wala namang kaukulang conviction. Kasi always remember, the person is innocent until proven guilty. Yan pong nakasaad sa ating konstitusyon, di ba? At alam natin na yung impeachment, it's not an issue of conviction. Yung impeachment po is just a matter of trust. If the Filipino people still trust the elected official, yun po yung impeachment. Kaya nga, malayo ng una-una, hindi pa siya nahatulan ng Senate Court o Senate o Impeachment Court, which is the Senate, ng guilty. Tila guilty na ang inyong pinapataw. Di ba? Ganun. Tapos parang hindi po siya napawalang sala. Una-una, wala talaga siyang sala. Yun ang base nun Alam mo, kaya din nakakabuisit itong si Marcos. Totoo, walang biro. Kaya nakakabuisit itong Marcos na to. Pabago-bago ng mood, depende siguro sa nainom na vitamins. Minsan parang ang bait-bait.
Minsan parang bastos na hindi mo maintindihan. Minsan condescending. Alam mo yung ugali niya na parang minsan parang siya yung inaapi, yung merong bagang paawa effect, di ba? Ewan ko. Hindi, pansinin ninyo, iba-iba ang mood ni Marcos. Depende siguro yun sa nainom niya. Hindi, nainom na tubig, soft drink, di ba? O kaya baka umiinom ng cobra yun. Oy, cobra baka naman, biro. Di ba, malay mo, hindi natin alam eh. Kung ano siguro tinake niya na vitamins. Vitamin C? O vitamin E? Basta kung ano man vitamins meron dyan. Hindi natin alam eh. Oh, ay nako. Anyway, pag-usapan pa po natin itong issue patungkol naman dito sa si Marcoleta po nagalit po dito sa banat ni Vice Pangit. Oh, napanoorin natin to ha. Napakawalang hiya nung tao na yun. Oh, walang niya daw yung tao na yun. Walang niya to si Vice Ganda. Vice Pangit. Oh. Hindi naman ba... Sige nga, sino ba magsasabing maganda yun? Siguro. Ayat nga siguro yung jowa niya, yung boyfriend niya. Ewan ko kung maganda yun ha. Kung hindi niya siguro binila ng motor yun, sa sasakyan. Baka hindi siya tawagin Vice Ganda eh. Hindi, baka lang ha. Hindi ko alam. Tanong natin doon. Ewan ko, sino sa inyo magsasabing Vice Ganda yun? O sige nga. Oh, ako, hindi ko tatawagin Vice Ganda yun. Kung ganun ang pamantayan ng isang magandang nilalang, wala nang pangit. Di ba? Hindi, this is not about the looks pero yung name kasi, parang isang lapastangan po yung pangalan niya. Di ba? Isang lapastangan po. Kasi bakit to? Mabababoy naman pag sinabing beauty queen. Di ba? Pangit. Beauty queen Vice Ganda o Ganda, beauty. O. Ibig sabihin, kamukha ni Vice Ganda yung beauty queen. Ganon? Di ba? Ang pangit, isang lapastangan sa salitang ganda o beautiful. Di ba? Dapat palitan talaga yan. Yan ang una ninyong hakbang na gawin na batas, Senator Marcoleta. Palitan ang pangalan ni Vice Ganda. Gawin ng Vice Pangit ang ugali. Kayo naman, mga kababayan, nakala nyo na naman tungkol sa mukha ang sinasabi ko. Vice Pangit ang ugali. Yung ugali niya ang pangit. Ha? Dinawin lang natin. Kasi baka mamaya sabihin nyo, grabe ka naman banat, para pogi ka ba para manlait ng itsura? Hindi po sinasabi yung itsura dito. Sinasabi ko po yung ugali. Bakit kanyo pangit ang ugali? Sabi nga nila, di ba? Na lahat po tayo ay merong freedom of speech. So okay lang laitin ni Vice Ganda si dating Pangulong Duterte. Wala namang problema. Wala naman tayong sinasabi na tumahimik ka. Wala naman tayong sinasabi na illegal yung sinabi mo. Isa kang kriminal. Wala tayong sinasabing gayon. Di ba? Ang sinasabi lang natin napakasimple lang. Etong taon to bastos. Yun ang totoo. Itong taon to bastos o ito. So, kung malaya ka magsalita at malaya ka mambastos ng iba dahil yan ay freedom of speech, malaya din po kami bastusin ka. Kasi kabastos-bastos ka naman talaga. Di ba? Sino naman ang mas kabastos-bastos sa inyo ni Pangulong Duterte? Ang alam namin, si Pangulong Duterte nung panahon niya ay talagang naging mapayapa ang ating bayan. Di ba? Kung panahon mo kaya, halimbawa, sagwa nun, ang daming Hindi, yung impluwensya mo, nga lang, malalaman mo na kaagad na ang pangit eh. Oo, impluwensya mo, sino yung bata mo? Oh, di ba? Yung bata mo nagwala. Oh, yung alam ko parang mo yun eh, alaalaga, parang mentor niya o mini-mentor niya yung tao na yun eh, di ba? Oh, nagwala. Hindi lang tinanggal yung damit ba yun o, di ba? Ganyan yung, at alam nyo, makikita kayo sa mga kanto-kanto na ganyan ang itsura. Tapos palingkera, biglang nag-i-split, gumaganon, di ba? Ang dami mo makikita ngayon. Lumabas ka na mga alas 11, alas 12. Oh. Lumalabas sa mga tikbalang. Hindi ako nagbibiro. Subukan ninyo. Alam ko yan kasi panggabi tayo pag tayo nasa Pilipinas. Marami kang makikitang mga tikbalang. Yung itsura. Oh, paghawakin mo ng ganun, pagpahawak mo yung cellphone ng ganito, tapos iganon mo yung cellphone, wari may ilaw ng ganyan, ganyan, Ito, ilawan natin ha. Chotamate, ayan, may ilaw na, di ba? Ayan, kita nyo. Tapos pag ganyanin mo, mukha ng poste, di ba? Di ba? Totoo naman eh. Ang daming ganyan. Kaya nga, alam mo, ingat kayo sa pag kayo nasa labas ng gabi ng mga alas 11, alas 12. Baka mamaya, bigla kayong sunggaban yan, ha? Yung mga tikbalang. Naku po, grabe. Kawawa ho talaga ang bayan natin. Kasi
yan yung klase ng impluensya na naidudulot nitong vice pangit na to. Totoo naman eh. Yan ang impluensya na naidudulot ng ganyang klaseng pag-uugali. Ang pangit na ugali. Alam mo, eto sa totoo lang, to be frank, okay? Marami tayong kakilala mga stand-up comedian na magagaling, ang talas ng isip. Ako, bilib ako eh. As a matter of fact, ang payo ko nga sa grupo ko, manood kayo ng mga stand-up comedian. Kasi, ang bilis ng isip nila. Ang tawag nga natin dyan, mga matatabang isip eh. Ang taba ng isip nila, ang galing nila, di ba? Pero, isang bagay na talagang masasabi ko, ito, wala ho itong, kahit noon pa, si Vice Ganda ang pinakapangit ang joke. Sa totoo lang, ha? Hindi ako nagbibiro. Si Vice Ganda ang walang kakwenta-kwentang para sa akin as a performer. Bakit? Kasi yung joke niya, panlalait lang sa kapwa. Yung joke niya, it's either manlalait lang siya ng mga audience o di kaya kukuha siya ng partner na lalaitin niya. Nagigets nyo? Yun yung para sa akin joke na corny. Parang joke na, okay, malabnaw, ika nga. Yun, para sabi ni Marcoleta hilaw na joke, di ba? Kasi yung talaga mga magagaling na joker, katulad ni halimbawa si Long Mejia, yan magaling yan, mataba utak niyan. Si pangalan nito, yung si nakalimutan ko yung pangalan. Yung si Alien. Yung si Brad Pitt. Oh, di ba? Yan, mga matataba isip niya, yung mga matatalas ang isip niyan, yeah? Hindi ka lalaitin pero matatawa ka. Maraming ganun na ganun na tao na nakakatawa sila without insulting people. Di ba? Si Vice pangit, wala. Mangiinsulto lang siya na mangiinsulto. Magpapatawa siya through insulting another person. That kind of talent is walang kwenta. Baduy, ika nga. Para sa akin kasi ako laki ho ko sa entertainment since high school, elementary, nagbabanda na ako. Alam ko na yung takbo ng entertainment. Pag nanonood ako, parang sabi ko, oo, nakakatawa. Ito, no joke, nakakatawa yung joke niya na nilalait niya yung kapwa niya. Para sa akin, medyo mababaw po yun. Para sa akin po nabababawan ako doon. Yun pa lang parang sa akin walang talent. Yung talent mo manlait, hindi talent yan. Parang hindi ka nag-iisip, parang ganun. Di ba? Kasi ang pagiging komedyante, yan isa sa mga matatalas ang isip. In terms of, they're good in communication, negotiation, and malalim ang isip. Ano nga natin dyan is yung sila ay nalobat ako, babe. Chotomate. Ay, wait. Ayan. Andali. Nagkagulo na. Ayan na. Ayan. Yon. O yan. Hoy, mag-charge ka, animal ka. Wala. Ayaw mag-charge. Sagot ka. Mapuputol tayo. Wait lang ha. Wait lang. Yan. Sorry naman. Ayun! Pasok. Napalakpakan. Parang pakinggan natin to si Marcoleta. Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patusin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Ayan,
So, may hirit nga po si Marcoleta na pati pala siya nilait ni Vice Ganda. Sabi ko nga ho sa inyo di ba? Yan to yung kanyang klase ng joke ni Vice Ganda, yung panlalait, di ba? I mean, that is not a talent. Hindi po yan talent. Ano ho yan? Parang talent pang ano lang yan, pang alam mo yun, pang sa madaling salita parang ganito. Maraming klase ng vlogger. Di ba? May bumabanat. Marami na bumabanat ngayon tulad ko, si Banat Bay. Pero kailangan laliman mo yung banat mo. Hindi lang basta kang bumabanat. Meron kasi dyan yung mga basta lang bumabanat sabi ni Puting ahas, adi ko, ano ka, ganyan, bangag, ganun. Hindi, dapat laliman mo. Di ba? Kailangan may lalim yung sasabihin mo. Ipapaliwanag mo yung mga issue, tapos dun ka bumanat. Hindi yung puro lang puro ka lang chismis tapos puro insulto lang. Walang ganun. Yun kaya nga kinukonsider ko yung mga ganyang vlogger na mga mabababaw na vlogger for the views ika nga. Kasi minsan gusto lang natin ng ganun Sa kabila may ganyan din yung bungal. Yung bungal na sa kabila walang kundi gago. 'Di ba puro ganun? Walang pinagkaiba di ba? Ganyan din ang kaugalian ni Vice Ganda. Sa tingin ko yung kanyang klase ng joke, kung hindi man lait lang naman lait. Sana lang laliman mo naman Vice Ganda. I mean, okay, it's your freedom of expression. Laliman mo yung joke mo, yung medyo mapapaisip ka. Paano mo naisip 'yun? Parang ganoon. I mean, ang ganda ng joke na 'yun Parang paano mo na-connect 'yun, di ba? Dapat ganoon, hindi yung wala lang. Kung tingnan mo mukha ni Marcoleta. Walang kwenta, di ba? Parang walang saysay yung mga gayon. Ay, nako. Anyway, ito papakinggan na natin dito Ang tindi ng banatan kanina sa Senado. Ang lalim mo ng pagdating doon sa issue ng online na gambling. At ang binira nila dito yung BSP. Kasi ang tagal. Ito muna, panoorin nyo. Deputy Governor, can you clarify? Sabi nyo kanina kay Senator Marcoleta, may order na kayo na tanggalin yung links. Yes, Your Honor. So, hindi sumusunod sa inyo. Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open nyo yung GCash mo ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours, So- Your Honor, to take down the links. When did you order, Deputy Governor? Today, Your Honor. So, can you please, I know sir, sa banking, very conservative, you have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply. Tapos today lang kayo nag-order. Kasi may hearing today. Your Honor, if I may... Hindi, kasi ang sagot nyo kay Senator Marcoleta, kulang na lang pumalakpak ako Papalakpak kasi dapat talaga ako kasi at least umaksyon kayo kaagad. Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw mahigpit. Pero wala namang aksyon. You know, I will go to, I will stop there, Deputy Governor, but be very clear here kasi hindi lokohan tong hearing na to Diba? Sana sinabi nyo kanina, sir, it took us time and everything, but we're giving them 48 hours. Sinabi nyo hindi, you ordered them na Pag binuksan mo ngayon, meron Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin lokohan ba to? So please, sir, di ba? Ano lang, konting pagiging forthright naman at konting tayo pag nag-uusap dito, di ba? Ang PAGCOR mahirapan sumagot kasi trabaho nila magnegosyo ng ng gaming That's why, 'di ba? We'll allow them to but you get my point, sir. Okay, so 48 hours makakaasa kami na tanggal na lahat. Yes, Your Honor. Why do they need 48 hours? Isn't that instant naman? DICT, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun? So balato muna, 2 more days? With the permission of our Third Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Para Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So sir, why do we give them 48 hours pa? Kung sure naman kayo. So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa atin o sayang kita? Your Honor, Hindi ko naintindihan kasi binigyan nyo since it's August 14 Binigyan nyo since July 5. You know, if you call them into the room, you are the central bank So I'm sorry, Mr. Chairman, I'm just talking in terms of from the Committee on Banks, di ba? I was briefed. Conservative, these are gentlemen, etc. But if you called everyone into the room on July 5 and everyone pumayag, the next day, July 26, wala. You come here in the day of the hearing, you know all of the cameras are here, representing the central bank, telling Senator Marcoleta, wala nang links. Then nung tinignan ko meron, then we're giving them 48 hours na hindi naman nila kailangan ng 48 hours. Bakit po? Bakit tayo ganun? Your Honor, we gave them sufficient time for all of them to... Sir, the ICT just said now,
they can do it instantly. Wala kayong technical people sa central bank? Kayo nagre-regulate ng e-wallets eh. Or sayang yung kita nung 2 days. Your Honor, it's because of that reason to give them time to take them down, lahat sila, and also to give adequate or prompt information to the public. So for Sir, number 1, July 25 pa yung memo nyo. At pumayag sila. So alam na nila. So naghahanda na sila. Oh, number 2, the public, sila nga ang biktima eh. Sila ang biktima. Why do they need due notice na kung gusto nilang sugal, they can do it otherwise, but they do not go to the link. Anyway, I'm taking up too much time, but sir, please, I look forward to working with you. I'm sorry, ikaw yung nandito in the central bank, pero central bank is one of the most respected institution na may political will dito. Ang monetary board is independent. So, pag sinabi yung decisive yung action, decisive tayo. Yeah. Sir, may I move to PAGCOR? First of all, may I start by thanking you na meron know your customer. Senator Cayetano, babalikan ko lang po si BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? it starts from today. Kailangan po matatapos. Anong araw po yan? That's 2 days from Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, in-expect natin na committee na ito na wala ng games dyan sa e-wallet na yan. By end of Sa Saturday. Saturday. Opo. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove it. End of the Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakikita po ako, i-content kita. Pwede po. Para malinaw po tayo, hindi yung, sabi nga ni Senator Yo, Cayetano, content wag yan, mo content biro-biro mo yan. yung komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Correct. Hindi po ito basta-basta. We're facing crisis, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir, i-contempt ka namin. Yes, Your Honor. And we'll also take, we will sanction also the concerned BSP. Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, if I may, just very short, Mr. Chairman. Right. Thank you, Mr. Chairman. I would respectfully object, Mr. Chairman, to that statements made by Central Bank in saying that they need time, 48 hours to take it down, while we heard from ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, Your Honors, my dear colleagues. It is not acceptable yung answer bakit kailangan ng 48 hours. We wanted to protect the public eh. Namamatay na nga yung mga tao eh. Numbers don't lie. These facts, these reports, ang dami pang hindi nare-report, Mr. Chairman. Kausap ko lang yung isang governor sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Sabi niya, halos araw-araw may nagpapakamatay dito, pare. Totoo yan, totoo yan. Bakit di natin ma-stop? Again, Mr. Chairman, I'm really sorry. It is not acceptable yung binibigay na sagot kung bakit hindi natin maisara ngayon kung kaya naman. Ngayon, if there's another answer, Mr. Chairman, that would convince this representation na bigyan pa rin ng 24 hours, sige ho, I will agree. But right now, the answer being given to us, Mr. Chairman, hindi ho acceptable. Sorry. Thank you. Nako, ayan. Alam mo mga kababayan, ang simple-simple talaga nitong issue na ito eh. Hindi ko magets bakit parang ang bagal kumilos pagdating po sa kailan aaksyonan itong issue na ito. 'Di ba? Kasi una-una yung yung bagang bilis ng access. O, 'di ba? May GCash ka, nakalink na doon yung alam mo na, yung sugal, 'di ba? So, ang bilis talagang maubos. Yun ang doon eh. Alam mo, yun nga sa casino. 'Di ba? Paulit-ulit ko sinasabi kasi hindi naman papagkailan, nag-show din tayo doon eh. Oh. Iyon, hindi ko sinasabing niyo yun pero at least apakahirap pumasok doon, 'di ba? At sasadyain mong pumunta. Ibig sabihin, kung talagang may income, let that income yung doon sa mga casino. Oh, but I'm still totally against any form of gambling ha. Pero kung gusto mo doon ka na lang. Kasi dito sa mga online, ay grabe, nasa kamay mo na. Andali. Yung iba nga, di ba, yun na nakikita natin eh. Yung iba talaga naglalaro lang ng casino, ay naglalaro naggagamble sa kanilang online habang nagdadrive. Hindi naman nagdadrive habang nasa trabaho, naglalaro. Di ba? I mean, ganun nakadali ang access. Tapos, idinikit mo pa sa
nasa online na hindi mo pa yung sa mga GCash, sa mga Paymaya, hindi ko alam yung sa Paymaya, mga ganun, bakit hindi agad-agad ipastop? Yun yung sinasabi nitong mga senador natin, di ba? Anyway, I really hope na may gawin ho itong ating mga government official unless may utos si Marcos, di ba? Kasi kahit nga si Marcos, hindi ho siya kumbinsido na totally itigil ho itong online gambling. Hindi ko nga maintindihan. At hindi ho yan pinupuna. Hindi ho yan pinupuna ng ibang tao. Di ba na akala ko ba kayo ay against online gambling, against kayo sa pero yung mga vlogger ninyo, hindi pinupuna yan. Hindi kasi marami rin nga naman sila mga vlogger na alam naman natin, ang kanilang buhay naandun sa gambling. Meron na, napakaraming na sponsor na nasa gambling ang maraming mga vlogger na ini-sponsoran ng gambling, di ba? Kaya alam mo talagang may problema ho tayo sa Pilipinas. Sabi nga ni Marcoleta iningi niya kasi yung listahan nitong mga gambling na ito. At alam nyo, isa sa mga sinabi ni Marcoleta, yung bang gumagamit sila ng mga influencer, di ba? O kaya sikat na tao. Talagang medyo mahihirapan talaga at lalong matinding impluwensya nito sa mga Pilipino kasi ibantakin mo vice ganda ba naman, di ba? Alam naman natin yung iba mga Pilipino, hindi ko maintindihan bakit ina-idol yung di ba? Sa dami-dami naman ng idolin mo si vice ganda. Wala, ewan ko. Tuwan-tuwa kayo sa pangit na kaugalian. Kung hindi naman si Vice Ganda, yung mga influencer na ninyo, di ba, na kinukuha ninyo, isa pa yan, di ba? Ang dami-dami dyan, mga influencer na walang saysay, yung pangit na nga content, ang pangit pa na pinopromote. Tapos, ang pangit-pangit pa ng pagmumuka, parang, ewan ko, wala na maganda sa kanila. Sana lang talaga maayos ito kasi pagka ganyan wala mga kababayan pabagsak tayo ng pabagsak ang ating gobyerno, di ba? Pasira ng pasira. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa kunin mo yung isa. Isa muna, iyan Tapos isa pa, 'di ba? 4 dapat na sardinas yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.